Hello guys, today is day 8 of our Bible reading and ang babasahin natin ngayon ay may kita sa Job 29 to 31. So, pwede nyo ako sabayan ng pagbasa or kung meron kayong Bible hard copy, pwede din kayong magbasa. So, bago tayo mag-start, mag-pray muna tayo. Father God, sa araw na ito, kami ay nagpupuri at nagpapasalamat, Panginoon, dahil tunay na Ikaw ay Diyos na buhay at Diyos na makapangyarihan. Sa araw na ito, Panginoon, sa aming Bible reading, inaanyayahan ka po namin na siyang mangusap sa amin. Hayaan mo, Lord, na ang iyong banal na Espiritu ang siyang mag-guide at magbigay sa amin, Lord, ng mga karunungan na nagmumula sa iyong trono, Panginoon. At hayaan mo, Lord, na yung mga salita ay maging gabay namin, Panginoon, sa araw-araw. Salamat, Lord, dahil kami ay malaya pang makakapasan ng mga salita at sa araw na ito ay magiging silbi namin ito, Panginoon, na ilaw, Panginoon. Sa iyo namin pinagkakatuwa, Lord, ang aming Bible reading and ang aming buong devotion. In Jesus' name, Amen. So ngayon ang babasahin natin ay may kita sa Job 29 hanggang 31. So, basahin natin siya. Sinariwa ni Job ang maliligaya niyang araw. Muling nagsalita si Job, kung maibabalik ko lang ang mga unang araw, noong ang Diyos sa akin ay palagi pang nagbabantay, nang ang liwanag niya sa akin ay gumagabay, sa paglakad ko sa dilim siya ang aking tanglaw, noon ako ay sagana, maluwag ang pamumuhay. Kaibigang matalik ang Diyos na buhay at sa buong pamilya ko, siya ang patnubay. Noon ay malapit ang makapangyarihang Diyos sa akin at ang mga anak ko'y lagi sa aking piling. Masagana ang gatas mula sa aking kawan, ulibong nagbibigay ng langis, tumutubo kahit sa batuhan. Kapag pumupunta ako noon sa mga kapulungan at nauupong kasama ng mga pinuno ng bayan, kapag ako'y tatanaw, mga kabata ay nagbibigay daan, mga matatanda na may tumatayo at nagbibigay galang. Ihihinto ng pinuno kanilang usapan at mga maharlika'y tatahimik na lamang. Kapag ako'y nakita at kanilang narinig, sila'y sumasang-ayon at sa akin pumapanig, sapagkat tinulungan ko ang dukha sa aking pangangailangan. Sa kanilang pangangailangan, dinamayan ko ang mga ulilang wala nang mapuntahan. Pinupuri ako ng mga dumanas ng kasawian, natulungang mga byuda sa tuway nag-awitan. At ang lagi kong adikain, katarungan at katwiran ay siyang pailarin. Para sa mga bulag ako'y nagsilbing mata at sa mga pilay ako ang kanilang paa. Nagsilbi akong ama ng mga mahihirap kahit di ko kilala ay aking nililingap. Ang lakas ng masasama aking sinisira, ang kanilang mga bihag sinikap kong mapalaya. Umaasa ako noong hahaba ang aking buhay at sa aking tahanan payapang mamamatay. Tulad ko, nooy punong kahoy na nasa tubig ay sagana at ang mga sanga sa hamog laging basa. Pinupuri ako ng halos lahat at di nauubos ang aking lakas. Sa mga payo ko, sila'y nananabik at sa sinasabi ko, sila'y nakikinig. Ang sina ang sinabi ko'y di na dapat ulitin, pagkat sa isip agad itong itatanim. Sa mga sasabihin ko'y lagi silang naghihintay. Salita ko'y parang ulan sa panahon ng tag-araw, at ang aking mga ngiti sa kanila'y pampalakas loob. Sa saya ng aking mukha silang lahat ay nalulugod. Para akong hari na sa hukbo'y nag-uutos at nagbibigay ng aliw kapag sila'y nalulungkot. So verse chapter 30, idinaing ni Job ang kanyang kalagayan. Ngayon, ako'y kinukutya ng mga kabataan, ng mga anak ng mga taong di ko pinayagan na sumama sa mga asong nagbantay sa aking kawan. Mga bisig nila ay hindi ko inaasahan, walang gawaing kanilang nakayanan. Sa gitna ng gutom at kasalatan, kanilang kinain mga tuyong ugat sa ilang. Nangunguha sila ng usbong ng halaman sa dawagan at ugat ng mga tambo ang panlaman nila ng tiyan. Ang mga taong ito itinakwil ng lipunan at ang turing sa kanila ay mistulang mga tulisan. Mga kuweba at mga kanal ang kanilang tinitirhan, ang iba na may salungga at ang iba'y sa batuhan. Ungol nila'y naririnig mula roon sa dawagan, sila'y nagyayakap-yakap sa gitna ng katirikan.
sila'y katinikan. Sila'y parang mga yagit na walang kabuluhan, pagkat mula sa lupain sila'y ipinagtatabuyan. Ngayon ako naman ang kanilang pinagtatawanan. Siyang laging binibiro at pinag-uusapan. Kinukutya nila ako at kanilang iniiwasan at di nag-aatubiling ako'y kanilang duraan. Pagkat inalis ng Diyos ang lakas ko at kakayahan, kaya naman ako'y kanilang nilalapastangan. Sinalakay nila ako ng walang pakundangan, hinahabol nila ako upang tapusin ng tuluyan. Pilit akong sinusukol upang ako'y pahirapan, at ginagawa nila'y wala man lang humadlang. Isang pader na may bitak ang katulad ng aking buhay. Sinalakay nila ako at tinapak-tapakan. Ang buong kong pagkatao ay nilukuban ng takot. Dangal ko'y naglaho parang bulang pumutok at ang aking kasaganaan parang ulap na sumabog. Halos mapatid na ang aking hininga. Hindi na maibsan ang hirap kong dala. Sa buong magdamag, mga buto ko ay masakit. Ginhaway di madama kahit isang saglit. Hinablot ng Diyos ang aking kasuotan at ako'y maawa-awa kanyang kinwelyuhan. Pagkatapos noon, ako'y kanyang inihagis, lumubog sa putik, parang isang yagit. Di mo pinakinggan, O Diyos, ang aking pagdaing, aking panalangin, hindi mo man lang pinansin. Bakit ako iyong pinagmamalupitan at pinag-uusig ng iyong buong kapangyarihan? Bakit hinayaang ang buhay kong angkin, bayuhin ng bagyo at malalakas na hangin? Alam kong dadalhin mo ako sa kamatayan, na huling hantungan ng bawat nilalang. Taong bumagsak, bakit mo pa pinahirapan? Wala naman siyang magagawa kundi magmakaawa lamang. Di ba ako ay dumamay sa mga nangangailangan at nagmalasakit din sa mahirap ang kabuhayan? Tuwa at liwanag ang aking inaasahan, subalit ang dumating ay hirap at kadiliman. Kahirapan at sakit ang kayakap ko sa buhay at siyang makakasama sa bawat araw. Ang landas ko ay madilim, walang kapanatagan. Ako'y nagmamakaawa sa lahat kong kababayan. Ang tinig ko'y walang sigla at namamalat, parang boses ng uwak at ng asong gubat. Ang balat ko'y nangingitim at natutuklap, sagad hanggang buto itong aking lagnat. Ang dati kong naririnig ay masasayang tugtugan, ngayoy tunog na pagluluksa at pag-iiyakan. Last verse, giniit ni Job ang kanyang katapatan. Ako'y taimtim na nangako sa aking sarili na di titingin ng may pagnanasa sa isang babae. Anong ginagawa ng may makapangyarihang Diyos sa atin? Anong gantimpala niya sa ating gawain? Ibinigay niya'y kapahamakan at pagkasira sa mga taong gumawa ng mali at masama. Lahat ng ginawa ko'y kanyang nalalaman. Kitang-kita niya ang aking bawat hakbang. Pagsisinungaling ay hindi ko ginawa, kahit isang tao ay wala akong dinaya. Timbangin sana ako ng Diyos sa maayos na timbangan at makikita niya itong aking katapatan. Kung ako'y lumihis sa landas ng katwiran o kaya'y naaakit gumawa ng kalikuan, kahit na bahagi ay natukso ng kasamaan, masira nawa ang aking pananim at ang mga halaman ko'y iba ang kumain. Kung ako ay naakit sa asawa ng iba, sa pintuan ng kanyang bahay iinabangan ko siya. Di bali ng asawa ko'y sa iba magsilbi at siya'y isipingan ng ibang lalaki. Ang pakikiapid ay karumaldumal sa kasalanan, kasamaang nararapat sa hatol ng kamatayan, pagkat iyon ay apoy na di namamatay at iyon ang tutupok sa aking kabuhayan. Kung sana'y may inapi ako sa aking mga utusan, at dahil dooy nagharap sila ng karaingan, di ako kikibo, ako may parusahan. Siya sa atin man ako'y walang ibibigay na kasagutan, pagkat ang Diyos na sa akin ay lumalang, siya ring lumikha sa aking mga utusan. Di ako nagkait ng tulong kailanman sa mga byuda at nangangailangan. Di ko pinabayaan ang mga ulila kapag ako'y kumakain din sila. Sa buong buhay ko sila'y aking tinulungan, inalagaan, mula pa sa aking kabataan. Ang makita kong walang damit pagkat walang mabili, binibigyan ko ng makapal na damit, kaya't pasasalamat niya'y walang patid.
Kung ang mga ulil ay aking inapi, pagkat alam kong sa hukumay ako ang magwawagi, mabuti pa ang mga bisig ko ay baliin at sa aking balikat ito ay tanggalin. Sapagkat sa parusa ng Diyos, ako'y natatakot, hindi ko kayang gawin ang gayong gawaing baluktot. Kung ako ay umasa sa aking kayamanan, ang gintong dalisay ang pinanggalingan, kung dahil sa pagtangkilik ako ay nagyabang o pagpalaho o nagpalalo dahil sa aking kayamanan, kung ang araw at ang buwan ay aking sinamba, kung ako'y nagtangay kahit nalihim lamang o nagpugay kaya sa sarili kong kamay, ako nga'y nagkasala at dapat hatulan, pagkat itinakwil ko ang Diyos na makapangyarihan. Pagdarusa ng kaaway, hindi ko ikinatuwa, ni sa kanilang kapahamakan ako ay nagsaya. Kahit minsay di ko idinalangin na sila'y mamatay. Mapapatunayan ng aking mga kasamahan, mabuti ang pagtanggap ko sa mga dayuhan. Pinatutuloy ko sila sa aking tahanan at di sila hinahayaang matulog sa lansangan. Kung itinago ko ang aking kasalanan at kamalian ko ay aking pinagtatakpan, at kung dahil sa takot sa iba at sa kanilang pagkutya ako ay nanahimik at di na nagpakita, mayroon sanang nakikinig sa mga sinasabi ko. Isinusumpa kong lahat ito'y pawang totoo. Sagutin sana ako ng Diyos na makapangyarihan. Kung isusulat ng kaaway ang kanyang mga paratang, ito'y aking ikukuwentas at isusuot na parang korona. Sasabihin ko sa Diyos ang lahat ng aking ginawa. Sa paglapit sa Kanya ay wala akong dapat ikahiya. Kung ang lupa, kung binubungkal ay inagaw na sa iba, sa pagtutol ng may-ari sa pilitan kong kinuha, at kung saan nito ako'y nagpasasa, samantalang nagugutom ang dito'y nagsako. Kung gayon, ay bayaang damot tinik ang tumubo sa halip na sibada o trigo ang dooy lumago. Dito nagwawakas ang pagsalita ni Diyos. Yan. So, ito yung ating last chapter. Siguro yung takeaway ko dito sa mga verses na ito is, mm, yung sa mga kaibigan or yung mga kakilala 'no, ni Job 'no, parang ang bilis nila magbago, which is talagang makikita natin na napaka-natural. Kahit sa panahon natin ngayon 'pag mayaman ka, maraming nakakakilala sa'yo, marami kang kaibigan, tapos 'pag mahirap ka, kagaya ni Job sobrang nagdurusa, hindi lang siya naghirap as in sobrang nagdurusa. Kahit yung mga kaibigan niya sinisisi pa siya at yun nga yung sabi niya na iniiwasan siya ng mga kinukutya siya ng mga kabataan na dati nagbibigay sa kanya ng respeto. So, dito natin makikita na parang nature ng tao talaga yun. Simula sa panahon pa ni Job hanggang sa panahon natin ngayon. At siguro doon din makikita natin 'no, simula doon sa chapter 29 hanggang 31. Doon sa 29 pinakita ni Job na kung gaano siya kayaman. Pinakita niya na ganito yung ari-arian ko, siya yung pinakamayaman doon sa time nila. Pero kayang kuhain ng Diyos sa isang iglap lang. Kung makikita natin dun sa chapter 1 ng Job, talagang as in lahat yun nawala sa isang iglap lang, sa isang kisap mata, sa isang araw lang nawala yung kayamanan niya, nawala yung ari-arian niya, nawala yung mga anak niya. So, doon natin makikita kung gaano kapangyarihan ang Diyos. No, siya lang, hindi natin pwedeng ma-question ang Diyos kung ano yung naging buhay ni Job. Tanging ang Diyos lamang ang nakakaalam ng lahat ng bagay. Siguro kung tayo din, no, magiging ganun din yung sitwasyon natin or yung puso natin kay Job, no? Na Lord, saan ba ako nagkulang, di ba? Parang maka-question natin, no? Parang masakit, no? Na Job, really, really a righteous man. Sabi nga doon sa chapter 1, pinagmamalaki pa siya ng Diyos. Sabi niya kay Satan, nakita mo ba yung anak ko na si Job? Siya ay isang matuwid. So parang, di ba, kung question, Lord, hindi pala exempted yung magiging matuwid para hindi ka magkaroon para ng mga pagsubok sa buhay. Tingnan mo si Job, siya ay pinakamatuwid pero hindi exempted na magkaroon siya ng mga pagsubok. Yun yung parang siguro yun yung lesson din natin sa buhay ni Job na kahit ikaw matuwid, hindi ka exempted na hindi ka magkaroon ng mga pagsubok. Kasi nga ang pagsubok ay part yun ng buhay ng tao, 'di ba? Ang pagsubok ay part yun kahit hindi ka Kristiyano o Kristiyano, part yun ng buhay natin kasi doon natin mas nakikilala ang Diyos,
dun lumalago yung ating pananampalataya, dun mas lalong nagiging mas malapit tayo sa Diyos. Tingnan mo si Job napakalaki yung kumpiyansa niya sa sarili na hindi siya iiwan ng Diyos. Kasi napatunayan niya na ang Diyos, eh, simula nung pinanganak siya hanggang siya ay maging matanda. Napatunayan niya talaga ang Diyos. Kaya yun siguro yung kailangan din natin na take away din sa buhay ni Job na kailangan patunayan natin sa sarili natin, sino ba talaga yung Diyos na pinaglilingkuran natin? Totoo ba yung Diyos na pinaglilingkuran natin? Kilala ba talaga natin ang Diyos na pinaglilingkuran natin? Kung ilagay natin yung sarili natin sa buhay ni Job, kung tayo si Job, nagkaroon tayo ng gano'n kalaking problema, mawalan yung lahat ng ari-arian, yung trabaho natin, yung pamilya natin, mag-i-stay pa ba tayo sa presensya ng Diyos? Mabibigyan pa ba natin siya ng respeto kagaya ng ginawa ni Job? Kaya si Job, sobrang saludo tayo kay Job. Kasi gano'n na lamang, napakadali kasi na magpuri sa Diyos kapag nandoon ka sa tugatog ng tagumpay. 'Pag meron ka ng lahat, masaya ka, 'di ba, nasa komportable yung buhay mo, madaling magsabi na, "Thank you Lord." Pero 'pag nandoon ka sa pinaka-lowest point ng buhay mo, parang lahat blanko, eh. Parang kay Job, sabi niya, "Ito na yung ano, last breath ko. Ito na siguro yung last ng buhay ko." Kaya sabi niya dun sa mga kaibigan niya, yung mababasa natin in a recent chapter na, "Maging maayos na kayo sa'kin, maging mabuti na kayo sa'kin kasi ito na yung last ng buhay ko. Kunin na siguro ako ng Diyos." Kasi imagine ganun yung kalala yung sakit niya, wala na siyang nandun na lang siya sa abok, kinukuskus niya yung mga sugat niya. So, gano'n siguro like Job, gano'n din siguro yung ano natin. Pero ang isa siguro talaga do'n is hindi siya bumitaw sa Diyos. Hindi siya nagkasala, sabi nga do'n, hindi siya nagkasala at hindi talaga siya bumitaw sa Diyos. Sabi niya kahit yung kamatayan, alam niya na nandoon ang Diyos. Hindi siya iiwan, hindi siya pababayaan. So, napakagandang message galing sa buhay ni Job na tayo din, wala pa tayong na gano'ng naranasan na mga, problema compare sa naranasan ni Job na parang siguro yung mga 1% lang yung mga naranasan nating mga problema compare sa nangyari sa buhay ni Job. Yet Job is very, thankful sa Diyos, yet Job is very respectful sa Diyos. So gano'n din dapat yung maging heart natin nasaan man tayo ng sitwasyon ng buhay. So mag-pray na tayo. Father God, thank you. Thank you sa iyong mga salita ngayong araw. Thank you, Lord, sa iyong mga salita sa aming devotion and Bible reading ngayong gabi, Lord. Salamat dahil pinakita mo sa amin, Panginoon, na yung mga tao sa Bible ay hindi lamang sila yung supernatural, mga superhero, kundi sila, Lord, ay pareho namin ng mga tao na merong nararanasang mga pagsubok, Panginoon. Na kahit sila, Lord, is righteous, they're not even exempted, Panginoon, sa mga pagsubok. So, you're telling us, Panginoon, right now na tayo na mga nakakilala sa Diyos, we are not exempted sa mga pagsubok. Yet, Panginoon, hindi man kami exempted sa pagsubok, Panginoon, pero 100% Panginoon na hindi mo kami iwan, hindi mo kami pababayaan. Lord, nakita namin, Lord, hindi lamang sa buhay ni Job, Lord, simula sa buhay ni Moises, Lord, ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, hanggang sa panahon ni Jesus Christ, Lord. Lord Jesus Christ, Panginoon, is the ultimate, Panginoon, Lord. Yung ultimate, Panginoon, Lord, na example, Panginoon, kung paanong pinadala mo yung sariling ikaw sa mundong ito para bayaran yung kasalanan namin. Lord, this is, Lord, yung sample, Panginoon, kung gaano mo kami kamahal at assurance, Lord, na hindi mo kami iwan, hindi mo kami pababayaan, Panginoon, that you are in control of everything, Panginoon, sa aming buhay. Kaya, Lord, right now we pray, ano man yung mga sitwasyon ng aming buhay, Lord, sino man yung maging kasama ko sa devotion na ito, online, anumang araw niya ito na napakinggan, Lord, kasama ko sa panalangin ito, Lord, we pray right now. Lord, hayaan mo, Lord, na iyong mga kamay ay pumatong sa aming mga ulo, Panginoon, Lord. Hayaan mo, Lord, na tulungan kami, Lord. Alisin mo, Panginoon, Lord, yung mga negative thoughts sa aming mga sarili, Lord. Alisin mo, Panginoon, yung mga bagay na alam namin, akala namin wala ng future, Panginoon. Akala namin ganito na lang yung sitwasyon ng buhay. No, Lord, ikaw ay
may final say sa lahat ng bagay. Ikaw lamang ang nakakaalam at may kontrol ng lahat ng bagay. And right now, Panginoon, Lord, we open and we command, Lord, Lord, we open, Lord, the windows of heaven, Lord, yung mga pagpapala mo, Lord, sa north, sa south, sa east, sa west, Lord. We pray in the name of Jesus na maranasan ito ng iyong mga anak, Lord, right now, Lord. Sino man yung kasama ko sa praying ito, nasaan man siya na lugar, Lord, we declare blessing, Lord, in the name of Jesus. Lord, kung paano, Lord, na bless mo, Lord, si Job, not just on the first chapter, Panginoon, hanggang sa pinaka last chapter, Lord, you double the blessing that he already has, Panginoon, before, Lord. Right now, Lord, we claim it, Panginoon. Why, Lord? Because we know, Panginoon, Lord, that you are not out of blessing, Lord. You are not running out of blessing para pagpalain yung mga anak mo, Lord. Yung mga pagpapala na yun, Panginoon, ay napakaliit lang na bagay sa iyo, Panginoon. You wanted, Panginoon, ng mga anak mo ay maging blessing, Panginoon, magkaroon ng maraming blessing. So, we become a blessing to others also, Panginoon. So, right now, we claim it, Panginoon. And even yung kapayapaan, Lord, we pray, Lord, more than anything, Lord, yung kapayapaan, yung kagaya sa puso ni Job, Lord, na whatever situation we have right now, pinagkaroon niyo tayo kami ng pananampalataya, assurance, Lord, ng kapayapaan sa aming puso't isipan, Lord, that everything is okay, everything is under your control, and you are the true God, Lord. Kaya mong lumikha ng langit at ng lupa at napakaliit kalaki sa inyo yung problema namin, Lord. It's nothing compared, Lord. Kaya, Lord, right now, Lord, we surrender, Lord, yung mga problema namin. We surrender, Lord, yung buhay namin, yung pamilya namin, yung future namin, yung mga wars namin, yung mga pangarap namin. We surrender it all to you, Panginoon, Lord. And we know, Panginoon, like Job, Panginoon, Lord, na hindi mo kami iiwan at hindi mo kami pababayaan. Ano man yung mga ninakaw sa amin ng kaaway, Panginoon, you will double it, Panginoon. Ano man, Panginoon, yung ninakaw ng kaaway, Panginoon, you will restore them in the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Thank you, Lord, for this blessing, for this opportunity, for this very word from you, Panginoon, and assurance that you are a God. And we claim victory, Lord. We claim blessing upon blessing. And we give all, Lord, the honor and praises to your name, in Jesus' name. Amen. So yun lang, and thank you for reading the Bible with me and praying also. And see you tomorrow. Bye. God bless.